Good morning mga ka-agri. Ito na po ngayon yung ating mga pinunla na papaya. Ito po yung Red Royal na F1. Ito mga ka-agri, yung paraan natin ng pagpupunla ng karaan is yung binabad natin sa tubig ng overnight. Tapos nilipat natin sa basang tela. Tapos doon natin nilagay, pinatagal natin ng 5 to 6 days mga ka-agri. Tapos nung nabiyak na siya mga ka-agri, nilipat na natin dito. Ayan, ito po, na naging maganda po yung resulta ng ganong pamamaraan mga ka-agri. So nakita nyo naman po, yung dito mga ka-agri, wala talagang tanim yan, hindi talaga namin nataniman. Ito lang, halos lahat mga ka-agri na buhay. Tapos yung nag-direct tayo dito sa seedling bag sa 200 na puno, parang nasa 60 lang yung nabuhay mga ka-agri. So hindi siya ganun ka-effective pag dinirect mo na agad sa seedling bag. So okay lang yan, at least may natutunan tayo mga ka-agri sa ganung paraan na hindi pala siya effective. So nagbago tayo ng pamamaraan natin, yung pinabad natin sa tubig na magdamag, tapos binalot natin sa telang basa, pinatagal natin ng 3 to 5 days. Ngayon nung nabiyak na yung buto, saka natin nilagay sa seedling tray. Ngayon po mga ka-agri, since malalaki na sila, mahaba na, nasa 19 days na sila mula nung tinanim natin dito sa seedling tray. Ngayon ililipat na natin dito sa seedling bag na tayo para mapalaki na natin ng ganon hanggang 40 days. Kasi po 40 days po mga ka-agri, pwede na natin silang ilipat sa ating taniman. So mamaya po ipapakita ko sa inyo yung mga naitanim na natin doon mga ka-agri. Yan. Yan. Samahan nyo po ako mga ka-agri sa paglilipat natin ng ating papaya mula sa seedling tray, lipat na natin sa seedling bag. So tara po. Yung sukat pala mga ka-agri ng ating seedling bag ay 3x3x6 inches po yun. So okay na po yung ganitong sukat ng seedling bag mga ka-agri. Ito mga ka-agri, yung mga seedling bag na to, ito yung mga hindi nagtuloy nung dinirect natin yung mga buto natin. So ngayon papakinabangan natin ulit, tataniman na natin itong mga naipunla natin. Yan. Sa pagtatanggal mga ka-agri sa seedling tray, dahan-dahan lang po talaga. Kailangan po maingatan yung ugat, kasi po pag na-damage po yung ugat, may tendency po na mamatay po yung ating papaya. So yan po, dapat po talaga maingat, dahan-dahan. Huwag nyo na pong ididiin ng ganon, tatabunan nyo na lang po yan. Yan, ganyan na lang po. Para po hindi na magalaw yung kanyang ugat, kasi napaka-sensitive po ng papaya mga ka-agri. So yan, ganyan na lang po. Yan, ganyan na lang mga ka-agri. Huwag nyo nang isiksik ba, kumbaga. Yan, ganyan na lang po. Pwede na po yan, tapos didiligan na lang po natin mamaya. Yan. Ayan po mga ka-agri, oh. Napakaganda po ng ating papaya. So yan po, ingatan nyo lang po talaga na hindi ma-damage po yung kanyang ugat. Mga ka-agri, baka po may tanong nyo lang o masabi nyo na bakit hindi na lang ako bumili agad ng ganito, yung ready na po na ililipat na lang natin sa ating taniman.
para mas makasave tayo ng pera o sigurado na buhay na kaagad mga ka-agri. No, para sa akin kasi mga ka-agri, kung long term business po yung gusto nyong mangyari pag sa pagtatanim ng papaya, mas pipiliin ko po yung magsimula pa ako sa sa pagtatanim ng buto mga ka-agri. At least doon mga ka-agri, sa pagsisimula ko doon ay matutunan ko mga ka-agri yung mga errors, no, yung mga pagkakamali sa simula pagpupunla, kung direct sa seedling bag o ibababad muna tapos patatagalin, no. So mapapag-aralan natin mga ka-agri yung advantage at disadvantage mga ka-agri. So kaya sa ganito tayo nagsimula mga ka-agri, para malaman natin yun, no. Para sa susunod pwede na tayo agad na mag-direct na sa ganito. Hindi na natin kailangan bumili. Saka mga ka-agri, wag po tayo manghihinayang kasi tulad niyan, 200 na buto yung tinanim ko sa seedling bag pero nasa 60 lang yung tumubo. So masyadong malaki yung yung sayang. Pero wag natin isipin na sayang yun mga ka-agri, kasi may natutunan tayo dun sa pagkakamali na yun, no? Para sa susunod, alam na natin yung diskarte o yung paraan. So okay lang yun mga ka-agri, part yun ng ating investment sa ating sa ating sinisimulan na papaya farming. So kasama po yun sa investment natin. So wag po tayo manghinayang dahil meron po tayo natutunan at yun po yung pinaka reward natin doon sa nangyari na yun, no? So ganun lang mga ka-agri sa pagtatanim. So basta tuloy-tuloy lang tayo. Alamin natin lahat yung mga dapat nating alamin sa pagtatanim ng mga prutas man o gulay. So pag may problema tayo, huwag tayong ma-stress. Bakit nagkakaroon ng uod, bakit nagkakaroon ng kung ano-anong mga insekto. Normal yun mga agri, part po yun ng pag-garden natin. So isipin lang po natin paano solusyonan, tapos magtanong po tayo sa mga professional o sa mga matagal na talaga na sa mga ganitong larangan mga agri. Magtanong po tayo, huwag tayo mahiya. Yung mga yan naman po ay mababait talaga. Halos karamihan ng mga farmers talagang hindi yan madamot sa idea, no? Binabahagi talaga nila yan. Katulad na lang nga dito sa amin, mga kasamaan ko sa Young Farmer sa City Agriculture, talagang sila po yung nag-guide sa akin dito, no? Sa Young Farmer, si Kim at saka si Jeb, yan, sila yung nagtuturo sa akin ng mga diskarte, kung ano yung magandang gamitin pang spray, pang abuno, yan sila po. So ganun lang mga ka-agri, huwag tayong panghinaan agad. Isipin natin yung solusyon. So may nangyari man na hindi maganda sa tanim natin, huwag natin i-take ng negative, no? Gawin natin siyang may matututunan tayo, no? Magpapasalamat pa nga tayo minsan kasi nga okay, dahil dito natutunan ko kung ano yung paraan para malutas itong ganitong problema. So yun, gano'n lang mga ka-agri. Sige po mga ka-agri, ituloy muna natin tong paglilipat tanim. Tapos papakita ko sa inyo yung mga ganito. Yan, ready na. Ito po, ready na talaga to, kaso lang yung taniman natin ang hindi pa ready. Kasi po mga ka-agri, 3 lang kami dito. So tama-tama lang mga ka-agri, kaya hindi naman kailangan na tapusin agad ngayon ng mabilisan. Ngayong araw, isang plat na pahaba, sunod na araw, ganun lang. So matatapos din tayo mga ka-agri. So yun lang po, basta at least araw-araw meron po tayong ginagawa. Tuloy lang, no? Tuloy lang. So yan lang mga ka-agri, tuloy ko muna to. Tapos pakita ko sa inyo yung ating mga ready na. Tapos pakita ko rin sa inyo yung ating mga nailipat tanim na po. So ayan mga ka-agri. Ayan mga ka-agri, tapos na po tayo maglipat sa seedling bag ng ating mga papaya. So ngayon mga ka-agri, dito tayo sa ating 40 days old na papaya. So ito mga ka-agri. So yung ganito po kalaki mga ka-agri,
ito po ay ready na ilipat sa ating taniman. Dapat po pwede na po maglipat ng tanim mga ka-agri 1 month old. So 1 month old mga ka-agri, pwede na kayo maglipat. Pero dito sa akin mga ka-agri, 40 to 50 days ako naglilipat kasi gusto ko marami na talaga siyang ugat. Hindi na siya basta-basta na yung malalanta o ma-stress. So matibay na talaga siya mga ka-agri. So maliban doon sa gusto ko ng 40 days o 50 days bago ko ilipat, kasi po hindi pa talaga ready yung taniman namin. So kaya po natatagalan ng ganon. So pero maganda naman po yung resulta mga ka-agri kasi mas marami ng ugat yung itong papaya natin. So nag-apply na rin tayo ng abono dito mga ka-agri. Actually nang nilalagay natin dito 4600 urea. Ayan, ganun po ulit, isang lata ng sardinas tutunawin sa 16 liters. Pero ang dilig po natin dito mga ka-agri ay kalahating lata ng sardinas lang po. Ayan. So ito mga ka-agri ay hindi ako magkamali, 40 to 50 days na to. So pwede na talaga to ilipat. So ganito nakalaki mga ka-agri yung ganun. Ayan. Tara mga ka-agri, doon tayo sa mga naitanim na natin. Ito na po mga ka-agri yung ating papaya na naitanim nung nakaraan. So maganda na po yung itsura niya. Naka-recover na po. So ayan po si Dudong tsaka si Pupoy. Minamano-mano nila yung plot natin. Kasi po medyo malawak-lawak din po yung distancing ng papaya mga ka-agri. 3x3 meters. Ayan mga ka-agri. Hanggang dito na lang po muna yung ating update sa ating papaya. Maraming po salamat mga ka-agri sa inyong pagsubaybay. At ingat po kayo dyan palagi. Happy farming po sa ating lahat mga ka-agri. Ingat po.